Magandang buhay. Isipin mo ito. Buong buhay kang naghulog sa SSS. Tapos pagdating ng retirement, 5,000 lang palang pension mo. Ang akala mong panatag na buhay, biglang magiging problema. Gamot, kuryente, pamasahe. Lahat yan kakapusin. At kung wala kang ipon o ibang pagkakakitaan, saan ka kukuha? Marami na ang nagulat. Nagtataka sila kung bakit ang liit ng pensyon kahit buong buhay silang naghulog. Ang resulta, sa halip na magpahinga, napipilitan silang maghanap ng trabaho kahit matanda na. At kung wala nang tatanggap, umaasa na lang sila sa mga anak na minsan hirap din. Pero ang mas masakit, hindi mo na maibabalik ang panahon. Kung kulang ang hulog mo, kung mababa ang salary credit mo, o kung hindi mo inalagaan ang contributions mo, tapos na. Kaya kung hindi mo ito aasikasuhin ngayon, baka huli na ang lahat. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang kalituhan. Ipapakita ko sa iyo kung paano talaga kinocompute ang pension at higit sa lahat, paano mo ito mapapalaki para hindi ka mabigla sa huli. Anong SSS retirement benefits? Simple lang ito. Kapag nag-retire ka, may dalawang klase ng benepisyo. Una, monthly pension. Ito yung regular na kita buwan-buwan. Pero makukuha mo lang yan kung nakapagbayad ka ng hindi bababa sa 120 bilang ng hulog o 10 taon. Pangalawa, lump sum. Ito naman yung one-time payment kung kulang ka sa 120 hulog. Ang basihan nito ay yung nahulog mo kasama ang employer share at interest. Kaya malinaw. Kung gusto mo ng tuloy-tuloy na kita buwan-buwan, siguraduhin mong maabot ang 120 contributions. Ito ang sunod na tanong. Sino ba ang talagang eligible para sa monthly pension? Dalawang bagay lang ang basihan. Una, dapat may at least 120 contributions ka bago ang semester ng retirement. At pangalawa, dapat pasok ka sa edad ng retirement. Paano naman yung edad na yan? May tatlong sitwasyon. Una, optional retirement. Kung 60 to 64 years old ka na, may sapat na hulog at pipiliin mo ng tumigil sa trabaho. Ikalawa, technical retirement. Pagdating mo ng 65, automatic na kahit nagtatrabaho ka pa. At ikatlo, reinstated retiree. Kung dapat ka nang nag-retire at tumanggap na ng pensyon pero bumalik magtrabaho at naghulog ulit, may karapatan kang mag-retire muli at makuha ang bagong computation. Ito na ang isang importanteng katanungan. Bakit iba-iba ang laki ng pensyon? Tatlong bagay ang nakakaapekto dito. Una, credited years of service o CYS. Mas matagal kang naghulog, mas malaki ang pension. Pangalawa, average monthly salary credit o AMSC. Dito nakabase ang computation. Kinukuha ang average ng huling 60 buwan ng declared salary. Pero take note, may maximum cap. 35,000 lang ang kinikilala ngayon kahit mas mataas pa ang sweldo mo. At pangatlo, pension booster. Ito yung dating WESP at WESP Plus. Dito, pwede kang magdagdag ng hulog voluntarily. Ang kagandahan, nakabase ito sa investment growth kaya ikaw ang may control kung gaano kalaki ang madadagdag sa pension mo. Ngayon, paano nga ba kinukompute ang pension? Kung naka 120 contributions ka na, may tatlong formula na ginagamit ang SSS. Hindi ibig sabihin lahat ay kukunin. Pipiliin lang nila kung alin ang pinakamataas at iyon ang magiging base ng pension mo. Ganito siya. Formula 1, 300 plus 20% ng AMSC, dagdag pa ang 2% ng AMSC para sa bawat taon na lampas sa 10. Ito ang pabor sa mga matagal naghulog. Formula 2, 40% ng AMSC. Simple lang at kadalasan ito ang pumapabor kung mataas ang sahod mo. Formula 3, minimum pension.
1,200 kung 10 hanggang 19 years lang ang hulog mo. O 2,400 kung 20 years pataas. Ito naman ang safety net para hindi sobrang baba ng pension mo kahit kulang ang years of service. Ngayon, para mas malinaw gawin nating example. Halimbawa, ang average monthly salary credit mo ay 15,000 at may 25 years ka ng hulog. Sa Formula 1, 300 plus 20% ng 15,000 o 3,000 plus 2% ng 15,000 para sa bawat taon lampas sa 10. Since may 15 extra years ka, 2% times 15,000 times 15 equals 4,500. I-total mo lahat, lalabas 7,800. Sa Formula 2, 40% ng 15,000 equals 6,000. Sa Formula 3, dahil higit 20 years ka, pasok ka sa 2,400 minimum. Ngayon, ikumpara natin. 7,800 versus 6,000 at 2,400. Siyempre, kukunin ng SSS ang pinakamataas, kaya ang magiging base pension mo ay 7,800 at hindi pa doon nagtatapos. May dagdag kang 1,000 allowance, 13-month pension at returns pa mula sa pension builder kung naghulog ka doon. Kaya mas lalo pang lalaki ang matatanggap na buwan-buwan. Pero eto ang katotohanan, kung hindi mo gagalawin ang pension mo ngayon, mananatili itong maliit. At habang tumatagal, tataas ang bilihin, pero pension, limitado lang. Kaya, 3 hakbang ang kailangan mong gawin habang maaga pa. Una, maghulog base sa mas mataas na salary credit kung kaya ng budget. Tandaan, habang mas mataas ang salary credit, mas mataas din ang pension. Pangalawa, panatilihin ang tuloy-tuloy na hulog. Kahit voluntary, basta huwag putol-putol. Consistency ang sekreto. At pangatlo, magdagdag sa pension booster. Sa halimbawa natin kanina, kung magdadagdag ka ng 1,000 kada buwan, pwede kang magkaroon ng dagdag na 5,000. So, 13,000 na ang magiging buwan ng pension. Depende pa rin sa tagal ng hulog at ROI. Ang laking tulong, di ba? Kaya ang tanong, gusto mo bang magulat sa maliit na pension? O gusto mo bang kontrolado mo ang retirement mo? Kung gusto mo ng peace of mind, gawin mo na ang 3 hakbang na ito habang maaga pa. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-like at i-share mo para mas marami pang pensioners ang maliwanagan. Don't forget to subscribe. Ingat at kita-kits sa susunod nating video.